Kanya-kanya ang diskarte ng mga kandidato sa pagkagobernador ng Laguna. Nagpatalbugan na sa gimmick, nagbabatuhan pa ng mga panlalait laban sa isa't isa. Ang ikalawang bahagi ng kampanya serye sa Laguna sa pagpapatrol ni Ryan Chua. Ejército, entregan! Sa panliligaw sa mga botante, magkaiba na sina Governor E.R. Ejercito at Congressman Egay San Luis. Sumasayaw ang isa, habang ang isa nangaharana. Sa kalangitan, patalbugan para makuha ang pinakaaasam na boto. Unang beses niyang tumakbo sa pagkagobernador pero naniniwala si Congressman San Luis na sakaling siyang maluklok dito sa Kapitolyo, makakapagdala siya ng pagbabago sa Laguna. Pero ipinagmamalaki naman ni Governor Ejercito ang karanasan niya sa politika, mga nagawa para sa probinsya at ang kanyang pagiging popular. Akin po ako Mr. Governor. Sa harap ng mga tao, maanghang ang mga salita nila sa isa't isa. Ako po ay pumapayag o humahamon na tayo po ay magpa-drug test. O kung kasama po HIV, isama po natin. Ako, drug test. Sinasabi ba niya, adi ako? Hindi. Adi ako sa trabaho. Adi ako sa trabaho dahil 24 oras wala akong tulog para magsilbi sa mga tagalagay. Mas maraming reklamo sa iyo eh. 180 million ang utang niya sa PNB at saka sa China Bank. Yan na po ba yung tanong? Syndicated estafa. Ang sagot ko lamang, ako po ay mayroon utang, hindi po ako nahihiya. Pero ako po ay hindi po tumatalikod sa lahat ng aking obligasyon na yan at higit sa lahat po ay hinaharap ko. Banat ni Ejercito, balimbing si San Luis. Napalipat-lipat ng partido. Kung sino nasa pwesto at kung sino may pondo at pera, yon ang kanyang sinusuportahan. Ako ay independyente at ako ay nasa Partido Liberal. Ay, anong balimbing doon? Nag-MPC ako panandali tapos kinuha ako ni Secretary Robredo. Kasi ang NPC at saka LP magka-coalis eh. Ating susunod na gobernador, Egay San Luis. Naninindigan si San Luis na buo ang suporta niya ngayon kay Pangulong Noynoy Aquino. Pinili raw siya ng Partido Liberal bilang kandidato sa pagkagobernador para maging katuwang ng Pangulo. Ayon kay San Luis, hindi gusto ng Pangulo ang umano'y madalas na hindi pagsipot sa tamang oras ni Ejercito sa mga pagpupulong. Meron kay isang mataas na opisyal, nagpatawag ako ng meeting sa Malacanang ng alas 3, dumating po ng mga 5:30 ng hapon. At dahil masipag po itong opisyal na to, itinanong pagdating, ano ba napag-usapan? If ever they call me late, it's because I'm waiting for the other people. Ganon, sa dami. Hindi lang naman ako, ordinaryong governor. Artista din ako. At hindi ako basta-basta artista. Ako si Asyong Salonga at ako si El Presidente. So hindi lang taga Laguna ang pumapasyal sa Kapitolyo, buong Pilipinas. Sa gitna ng mga yan, bihirang mapag-usapan tuwing humaharap sila sa publiko kung paano tutugunan ang mga problema ng lalawigan. Tulad ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng lawa ng Laguna at ang mga pangangailangan ng mamamayan sa ilang distritong hindi pa nakakahabol sa kaunlaran. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Bukas tutukan naman ang mga mahihirap na distrito ng Laguna at kilalanin ang mga kandidatong naglalaban-laban doon sa halalan.